Saan ka nang galing? At anong nangyari sa'yo? Mamang Rosa, tignan mo. Ulo ito ng isang aswang. Umatay ako ng isang salot, Mamang Rosa. Umatay ka ng isang batang gabunan. Alam mo ba ang kahihinat na ng ginawa mong yan? Nagagamit ko na ang mga itinuro mo sa akin, Mamang Rosa. Sapat na ba to para mapatunayan ko ang sarili ko sa inyo? Sa inyo na mga kaibigan mong ibang nilalang? Si Bagani, ano nang napatunayan niya? Iho, anong nangyari sa iyo? Ulang pa ba ito, Mamang Rosa? Gusto mo, umatay pa ako ng aswang? 2 linggo kong pinaghandaan at tiniktikan ng mga to. Ako mismo ang humanap sa kanila. At ngayon, dala ko sa iyo ang ulo ng isa sa mga biktima ko sa mga salot na yon. Iho, isang napakalaking kaguluhan ang nasimulan mo. Isang kaguluhang hinding-hindi na maaaring mabawi pa. Marahil marami sa ating mga kababayan ay may halong dugong banyagang nananalaytay sa mga ugat. Bagamat karamihan malamang ay hindi na ito nalalaman o pinapansin pa, ang iba ay niyayakap ang parte na ito ng kanilang pinagmulan. Mula sa tradisyon, lengguwahe, kultura o kahit pa sa pananamit. Ganun pa man, tayo ay pinagbubuklod ng ating mga matatandang kaugalian noon pa man na patuloy na naipapasa sa kasalukuyang panahon. Pero papaano na lang kung ang nakahalong nananalaytay na dugo sa isang tao ay hindi nang galing sa isang bastang banyaga lang, kundi sa ibang nilalang na kanyang pinagmulan. Ako po si Isagani, apo ng isang antingero na may dugong aswang. At ito po ang aking kwento. Taong 1947, kasalukuyan pa lamang noong bumabangon ng bansa galing sa pinsala ng digmaan laban sa mga Hapon. Isang matinding labanan ang naganap. Ito ay sa pagitan ng puwersa ng pinagsama-samang mga babaylan, antingero at iilang kapanalig na aswang laban sa sanib puwersa ng mga mapanalasang aswang na gabunan at hanagob. Ang panig ng mga babaylan ay pinangungunahan noon ng kilala bilang si Mamang Rosa. Nasa lagpas 70 anyos na ito, pero taglay pa rin ang pambihirang liksi at lakas ng katawan, pati na ang tindi ng karunungan nitong taglay pagdating sa usaping espiritual na labanan. Kilala siya hindi lamang sa kanilang baryo, kundi halos sa marami pang malalayong mga bayan dahil sa dami na ng natulungan nito. Marami na rin itong itinumbang mga masasamang nilalang na kanyang nakalaban. Ang asawa nitong kilala bilang si Papang Dolpo ay nasawi sa isang matinding digmaan noong edad 58 nito laban sa isang pamilya ng mga mambabarang. Magmula noon ay mas nagpalakas pa si Mamang Rosa upang hindi na maulit pa ang sinapit ng kanyang asawa. Makalipas ang 7 taon ay kanyang binalikan ng pamilyang tumapos kay Papang Dolpo at halos magpadapa sa kanya sa lupa. Inubos niyang lahat yun ng mag-isa. Magmula noon ay nagpasya na si Mamang Rosa na patuloy pang magpalakas dahil batid niyang patuloy din sa pagdami ang mga kalaban ng liwanag. Sa mga panahon niya bilang isang babaylan, may mga taong naturuan ito at nasalina ng karunungan na maaaring magpatuloy ng kanyang gawain sa oras na dumating na ang kanyang katapusan. Wala kasing naging anak ito at naiwang mag-isa na lamang sa buhay. Tanging ang iilang estudyante na lamang niya ang kanyang nakasama. Ang problema, hindi lahat nagpatuloy dahil 2 lamang sa mga ito ang tumagal. Sina Bagani at Ismael, kapwa mga binata noong mga panahong yon. Bagamat mabilis matuto at madaling pasunurin ang dalawa,
Malayong malayo ang ugali nila kumpara sa isa't isa. Si Ismael ay yung tipong handa palagi sa bakbakan, palaban at matindi ang malasakit pagdating sa iba. Kapag sinabi ni Mamang Rosa na tunguhin nila ang isang baryo at hanapin si ganito o ang ganyan, agad kikilos itong si Ismael. Mahaba rin ang pasensya nito at mahirap talunin kung tiyaga lang ang pag-uusapan. Iba sa ugali ng kanyang ikalawang estudyanteng si Bagani. Bagamat sumusunod sa bawat sabihin ni Mamang Rosa, siya yung tipong para bang ang bigat ng katawan. Alam niyo yung sa panahon natin ngayon na kapag inutusan ng magulang ang isasagot saglit lang, parang ganun ang tipo ni Bagani. Tapos kapag aksyon, kailangan pang kasama niya si Ismael bago kumilos. Napakaiksi din ang pasensya nito, hindi gaya kay Ismael. At kung minsan, kinatatamaran nitong maging mapagmalasakit sa iba. Madalas din na siya ang pumapalpak sa mga gawain. Kaya naman kung sermon lamang ang pag-uusapan, busog na busog ito kay Mamang Rosa. Bagamat ganoon ang ugaling meron kay Bagani, isang bagay naman ang pinaka nagugustuhan ni Mamang Rosa sa kanya. Iyon ay ang husay nito sa pagbasa ng sitwasyon sa kanyang paligid. Makikiramdam ito sa mga nasa paligid niya at makukuha nito kung ano ang sitwasyong kinalalagyan upang maisip ang kanyang gagawin. Isang araw, nagtungo sa masukal na kagubatan ng magkaibigang Ismael at Bagani. May isang klase ng kabuting pinapakuha sa kanila ang matanda. Kulay itim ang uri ng kabuti na yon at nasa 2 dangkal daw ang laki nun. Hindi raw ito madaling hanapin at tanging sa pusod ng gubat lamang ito matatagpuan. Sobrang bihira raw nito at tutubo lamang ito ng nag-iisang piraso at kulang sa 1 araw lamang ang itinatagal kapag lumaki na ito. Tinungo ng magkaibigan ang gitna ng masukal na kagubatan, papabukang liwayway pa lang. Pero inaabot na sila ng takip silim, kakahanap, at bigo silang makita ang kanilang sadya. Ismael, ano nang gagawin natin? Ginabi na tayo rito. Meron ba patutunguhan tong paghahanap natin? Tanong ni Bagani sa kaibigan. Basta sumunod lamang tayo sa sinabi ni Mamang Rosa, Bagani. Hindi niya tayo papupuntahin rito ng walang mahalagang dahilan. Sagot ni Ismael. Pero kanina pa tayo Inabot na tayo ng dilim Para bang tayo naghahanap sa wala. Isang bagay na hindi nga natin batid kung totoong meron Wala naman ding pinakitang ganoong klase sa atin si Mamang Rosa. Pagmamaktol ni Bagani. Ipagpatuloy lamang natin ang paghahanap, Bagani. Ang walang patutunguhan ang patuloy na pagmamaktol. Tugon ni Ismael. Gumawa ng sulo ang dalawa na ikinainis naman ni Bagani dahil sa tuwing masisindihan ang sulo ng apoy, lalakas naman ang ihip ng hangin na papatay sa apoy nito na para bang sadyang inaasar siya ng kalikasan. Sa inis ng binata ay naibalibag niya ang hawak na sulo tsaka mabigat ang loob na lumakad papalayo. Susundan sana siya ni Ismael pero pinigilan niya ang kaibigan at sinabing babalik din siya. Hinayaan na muna siyang magpalamig ng binata. Matapos ang ilang mabibigat na hakbang ay nagpasya si Bagani na maupo sa ilalim ng isang napakalaking puno. Inis na inis ito dahil sa magkakahalong pagod, gutom, pati na sa asar nito sa di masindihang sulo. Umaasa na lamang siya sa liwanag na ibinibigay ng sinag ng buwan. Habang nakaupo at nakatitig sa malayo, may isang bagay ang nakaagaw ng pansin kay Bagani. May isang tila napakaliit na ipo-ipo ang namuo sa di kalayuan sa kanya. Napakaliit lang, para bang higit 1 pulgada lang ito. Pinagmasdan nito ni Bagani hanggang sa may mapansin siya sa gitna ng mismong ipo-ipo.
Isang halos 2 dangkalang laki na itim na kabuti. Mabilis na napatayo si Bagani at tinungo ng walang pag-aalinlangan ang bagay na yon. Agad nitong binunot yun sa lupa at nang hawak na niya ito, isinigaw niya ng paulit-ulit ang pangalan ni Ismael upang tawagin yon. Agad na dumating ang kaibigan at ipinakita ang hawak na kabuti. Tuwang-tuwa sila at agad na nagkayayaang bumalik na kay Mamang Rosa. Pagdating sa bahay ni Mamang Rosa, malayo pa lang ay natanaw nilang tila hinihintay sila ng matanda. Pagdating nila, halata ang pagod at gutom sa mga itsura ng 2 binata. Nakabalik na kayo. Binabati ko kayo at nagawa ninyo ang aking ipinag-utos sa inyo. Ani Mamang Rosa. Nakangiting tumango ang 2. Hawak ni Bagani sa kanyang mga paladang itim na kabuti at iniaabot yon sa matanda. Sigurado akong gutom na kayo. Sige, naghain ako ng pagkain sa loob. Napangiti ang 2. Agad lumakad papasok ang 2 sa bahay pero natigilan si Bagani ng, Hindi ikaw, Bagani. Ismael, pumasok ka na at dumiretso sa kusina. Ang pagkain doon ay para sa iyo. Ikaw naman, Bagani, maiwan ka rito sa labas. Napakunot ang noo ni Bagani. Pinanood lang niyang pumasok sa loob ng bahay si Ismael. Oh, gutom na ako, Mamang Rosa. Bakit si Ismael lang ang kakain? Tsaka ako nakahanap nitong pinapahanap ninyo eh. Pagrereklamo ni Bagani. Bagani, yang hawak mong kabuti. Yan ang kainin mo. Ha? Ito? Bakit? Mamaya malason pa ako rito eh. Gawin mo na lang ang sinasabi ko sa iyo. Muling ibinaling ang paningin ni Bagani sa hawak na kabuti at ibinalik ang tingin sa matanda. Nang makita niyang ngumiti ito at tumango, sinimulan niyang kagatin ang kabuti tsaka itong inuya. Napagtanto ng binata na masarap ang kabuting yon. Hindi raw yun nalalayo sa lasa ng karne ng baka at napakalambot nguyain nito. At dahil gutom na rin si Bagani, kaya hindi na nito nagawang magdahan-dahan ng pagkain sa bagay na yon. Nang maubos niya ang kabuti, doon na sinabi ng matanda ang dahilan kung bakit niya ipinakain sa binata ang nahanap na kabuti. Ayon kay Mamang Rosa, si Bagani ang piniling pagbigyan ng bagay na yon at ang kabuting kanyang kinain ay hindi isang ordinaryong kabuti, kundi isang mutya. Isang bibihirang klase ng mutya na nagbibigay ng pambihirang mga kakayahan. Ang bagay na ito ay hindi basta-bastang ibinibigay ng tagapangalaga. Kapag ito ay nakuha ng piniling magtanga nito, walang sino man ang makakaagaw nun sa kanya. Kinakailangang kainin niya yon at walang ititira. Ipinaliwanag din ni Mamang Rosa ang mga pambihirang kakayahang tanga ng mutsyang yon. Una ay ang kakayahang makita ang tunay na anyo ng isang tao o anumang nilalang. Mabisa ito panlaban sa mga nagbabalat kayo. Pangalawa ay ang pambihirang gaan ng katawan. Mainam ito sa pakikipaghabulan, pagtalon, maging sa pag-akyat sa mga matataas. Ikatlo ay ang mas matalas na pakiramdam sa paligid at ang pinakakakaibang kapangyarihang ipinagkakaloob nito ay ang makaramdam ng iba pang mutya na nasa malapit. Ang mga kakayahang ipagkakaloob sa iyo ng mutsyang yan ay sapat na para sa patuloy mo pang pagpapalakas sa hinaharap.
Dalawa na lamang kayo ni Ismael at ikaw ang piniling pagbigyan niyan. Ingatan mo, dahil ang mutyang yan, bagamat nasa iyo, kapag nabalot ng dilim ang puso mo, usayang kakalas sa iyo. Teka, paano niyo naman po nalaman na may ganitong mutyang ipagkakaloob? Bibihira ito kanin niyo na lumitaw. Dahil sa isang kaibigan, nagpakita yun sa aking panaginip at ibinunyag ang tungkol rito. Sinabi niyang ang nag-iisa na pagpapasahan ko ng karunungan ay pagkakalooban ng mutya ng itim na kabuti. Hindi ko alam kung sino sa inyo ni Ismael ang kanyang tinutukoy. Ang totoo, wag sanang sasaba ang loob mo, Bagani. Buong akala ko'y si Ismael ang tinutukoy. Pero wag mo sanang isiping duda ako sa kakayahan mo. Sadyang mas matigas ang ulo mo kesa sa kanya. Alam mo naman yon, hindi ba? Pero tignan mo nga naman, ikaw pala ang pinili. Ang kinababahala ko lamang, ano kaya ang kapalaran ni Ismael? Kung ganun ho, Mamang Rosa, ibig sabihin, tataglayin ko ang mga sinabi ninyong kapangyarihan bukod pa sa mga itinuro mo sa akin na kakayahan sa panggagamot at kumbate. Ibig sabihin, isang responsibilidad ang may aatang sa akin. Tama ka, iho. Huwag ka sanang magalit, Mamang Rosa. Pero, para bang ayoko ng ganito? Hindi po ba po pwedeng kay Ismael na lamang tumapasa? Hindi maaari, iho. Ikaw ang nakatakda, kaya kinakailangang gampanan mo ito. Aasahan ka ng mundo, pati ng puwersa ng liwanag. Huwag kang mag-alala. Kasama mo pa rin ako hanggat ako'y nabubuhay. Natatakot kasi ako, Mamang Rosa, na baka mabigo ko. Sa panggagamot pa nga lang nakakapagod na eh. At napakahirap. Paano ganitong gampanin pa? Basta, iho. Marami ka pang matututunan. Ang kailangan lang, tanggapin mo na mula ngayon ang magiging malaking pagbabago sa takbo ng buhay mo. Ani Mamang Rosa habang nakapatong ang kanang kamay sa balikat ni Bagani. Lingid sa kanilang kaalaman, palihim na nakikinig si Ismael sa naging usapan nila. Inaya na ng matanda ang binata upang pumasok sa loob ng bahay nito. Hahakbang na sana ang binata nang bigla na lamang niyang naibato ang paningin sa gilid ng matanda. Tsaka niya mabilis na hinila sa braso si Mamang Rosa at sinalubong niya ng pagdakma ang isang ahas na kobra na akmang tutuklaw sa matanda. Nahuli niya ito habang sinusubukan pang pumalag ng ahas. Ayos lang po ba kayo, Mamang Rosa? Mahusay. Ngayon ay gumagana na sa kaloob-looban mong mutya. Mabuti pa, ilagay mo rito sa bote ang ahas na yan. Kakailanganin ko ang isang yan para sa isang uri ng gamot na aking gagawin. Maingat na ipinasok sa malaking boteng babasagin ni Bagani ang nahuling ahas, tsaka dali-daling tinakpan ito. Sa paglipas ng mga buwan, sabay na nagsanay palalo sina Bagani at Ismael. Sa pagkakataong yon, ang husay sa pisikal na pakikipaglaban ng kanilang pinagtuunan ng panahon. Lahat ng alam sa labanan at paggamit ng sandata ni Mamang Rosa ay kanyang itinuro sa dalawa. Bagamat malayo ang agwat sa kilos ng dalawa dahil sa ipinagkaloob na mutya kay Bagani, mas naging masigasig pa si Ismael para mas matuto pa. Hanggang napansin ng matanda ang unti-unting pagbabago sa dalawa. Si Bagani ay mas lumalawak
Hindi lamang sa aspetong pisikal, sa panggagamot, pati na sa kung papaano siya mag-isip. Mas kalmado at mas masipag na ito. Bihira na rin marinig na magreklamo. Habang si Ismael, mas naging tahimik at seryoso. Para bang napakadalang na lamang nitong kumibo. Malayo sa dating siya. Isang hapon, ensayo ng dalawang binata. Kakagaling lamang nila sa bukid na kanilang pinagtatrabahuhan. Sa araw na yon, inutusan sila ni Mamang Rosa na maglaban gamit ang mga sandatang walang talim. Gustong makita ng matanda kung papaano sila magtagisan ng kanilang mga natutunan. Ang sandata ni Bagani ay 2 espadang kahoy, habang si Ismael ay 2 kahoy na palakol. Nagtansyahan muna ang dalawa. Hanggang biglang sumugod si Ismael. Agresibong nakadikit agad dito kay Bagani. Pagunday ng palakol ay sinalag ni Bagani ang sandatang kahoy, pero isang pagsipa mula kay Ismael ang kanyang natanggap. Sapul siya sa tiyan, kaya siya napaatras. Mabilis na pinaikot-ikot ni Ismael ang 2 sandata at tila ba nagsasayaw sa hangin na nilapitan at pinaulanan ng pag-atake si Bagani na nooy puro pagsalag lamang ang ginagawa. Hanggang sa makahanap ng tiyempo si Bagani at pinuntirya ang kanang kamay ni Ismael. Nabitawan ni Ismael ang isang palakol nang tamaan ang kamay niya ng paghampas ng kahoy na sandata ni Bagani. Pagkabitaw ng palakol, huminto si Bagani at lumapit kay Ismael para kamayan sana ito. Pero bigla siyang sinapak sa mukha ng binata, sabay sigaw nito nang hindi pa tapos ang laban. Napaatras si Bagani at nagdugo ang kanyang ilong. Ginantihan niya ng pagsipa patagilid na iniwasan ni Ismael, pero hindi nito nagawang iwasan ang sandatang kahoy ni Bagani na tumama sa braso ni Ismael nang sinubukan nitong protektahan ng kanyang muka. 4 na hakbang paatras, biglang tumalon sa ere si Bagani, sabay hataw ng espadang kahoy. Ngunit pinigilan niya ito at itinutok ang sandata sa may leeg ni Ismael. Tapos na, Ismael, ani Bagani. Nagkakamali ka. Biglang hinawi ni Ismael ang kahoy na nakatutok sa kanya, sabay sugod kay Bagani ng paghataw ng kahoy na palakol. Tumama ito sa tagiliran ni Bagani. Bagamat wala itong talim, buong puwersa ang paghataw na ginawa ng binata, kaya naramdaman ni Bagani yon at nasira ang palakol na kahoy. Napaigik si Bagani at mabilis na nakaganti ito ng suntok sa dibdib ni Ismael. Napabagsak sa lupa si Ismael habang sapo ang dibdib. Napansin yun ni Bagani, kaya nilapitan niya ang kaibigan, tsaka inabot ang kamay niya rito. Tinitigan siya ng masama ni Ismael, sabay kuha sa kamay ni Bagani. Tinulungan ng binatang makatayo ang kaibigan, pero nagulat siya sa sumunod na ginawa nito. Hinablot siya ni Ismael, sabay lingkis ng mga braso nito sa leeg ni Bagani mula sa likuran nun. Doon na sumigaw si Mamang Rosa nang tama na, pero ayaw pa ring bumitaw ni Ismael. Namumula na ang mukha ni Bagani dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya, hanggang sa dinampot ni Mamang Rosa ang bakya nito at ibinato sa ulo ni Ismael. Pagtama nun ay tila ba natauhan ang binata, kaya bumitaw yon sa pagkakasakal kay Bagani. Sininghalan siya ng matanda, kaya humingi ito agad ng tawad pati na sa kaibigang si Bagani. Ano bang bumabagabag sa'yo, Ismael? Bakit tila ba may unti-unting nag-iiba sa ugali mo? Wala ho, Mamang Rosa. Patawad po. Umuwi ka na muna, iho, at magpahinga. Ikaw naman, Bagani, maiwan ka rito at meron tayong kailangang pag-usapan. Sa akin ho, Mamang Rosa, wala kayong sasabihin. Wala, Ismael.
Mas mabuti pang umuwi ka na muna para makapagpahinga. Maliwanag ba, iho? Opo, Mamang Rosa. Tutuloy na po ako. Tsaka tumalikod at mabilis na lumakad pa uwi si Ismael. Noong masigurong nakaalis na si Ismael, ay tsaka kinausap ng matanda si Bagani. Bagani, iho. Nagkaroon ako ng isang pangitain na dala ng isang panaginip. Tungkol ito sa isang kambing, nagigil manuwag. Purong kulay puti ito, hanggang sa biglang masinagan ito ng liwanag ng buwan. At walang ano-ano'y, unti-unting naging purong kulay itim yon. Tumakbo ito at sinundan ko. Pinasok no ng isang kuweba at sa loob nun ay naroon ang napakaraming mga leon. Naglalakihang mga mababangis na leon. Walang pag-aalinlangang sinuwag ng kambing ang isang mas maliit na leon. Doon nagsimulang atakihin ng mga leon ang kambing. Pero nagulat ako sa ginawa ng kambing. Tumakbo yun papunta sa akin at saka ako sinuwag bigla. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan kaya hindi ko nailagan. Natumba ako at napaupo sa lupa. Tsaka kumaripas ang kambing, papatakas at ang mga leon ay sumugod sa akin. Ano hong ibig sabihin nun, Mamang Rosa? Ipinaliwanag ni Mamang Rosa na ang ibinigay na pangitain sa kanya ay maaaring patungkol kay Ismael. May isang hakbang itong gagawin na maaaring ikapahamak ng nakararami, lalong-lalo na ni Mamang Rosa. Maaaring maghatid rin daw ito sa katapusan ng matanda kung hindi niya mapaghahandaan ng mabuti. Gustuin mang mailihis pa siya ng matanda papunta sa tama, pero ayon sa matanda, huli na. Kaya ko kayo pinagharap kanina ay mayroon akong nais na makumpirma. Ngayong nakuha ko na ang sagot. Gusto kong humanda ka, Bagani. Sa paglipas ng mga araw, aktibo pa rin naman sa pag-iensayo si Ismael at pagsunod kay Mamang Rosa. Bagamat humingi na ito ng tawad sa matanda at kay Bagani, hindi pa rin maalis sa isipan ni Mamang Rosa na maaaring may ibang tumatakbo sa isipan ng binata. Kaya naman hindi siya maaaring makampante, lalo pa at may ibinunyag na pangitain sa kanyang panaginip. Unti-unting bumabalik sa dating siya si Ismael. Ngunit may ibang pakiramdam talagang bumabagabag sa matanda. Isang gabi, matapos ang isang matinding pagsasanay ng magkaibigang binata. Bagani, ngayong may taglay kang mutyanay pinagkalob sa'yo, anong nais mong mapatunayan? Tanong ni Ismael rito. Ha? Anong ibig mong sabihin, Ismael? Naguguluhang tanong ni Bagani. Dahil may kapangyarihang ibinigay sa'yo, anong bagay ang gusto mong patunayan gamit ang kakayahang yan? Siguro naman, nakukuha mo ang ibig kong sabihin, hindi ba? Saan mo ba nais gamitin yan? Alam mo, Ismael, ang totoo, ayoko naman talaga nito kung akong tatanungin eh. Mas gusto ko nga na sa'yo na lang tumapunta. Isang mabigat na gampanin nito at ayoko nito. Mas gusto ko yung normal na buhay lang. Kaso, sabi ni Mamang Rosa, hindi raw pwede. Dahil ako daw ang pinili at itinakdang magkaroon nito. Kaya kailangan kong tanggapin. Bakit? Natatakot ka ba na magkaroon yan? O tinatamad kang tumugon sa mga may aatang sayo? Parehas. Kilala mo naman ako, di ba? Kaya lang naman ako nagpaturo kay Mamang Rosa dahil gusto ko lang na magkaroon ng kaunting kaalaman sa panggagamot para kapag may magkakasakit sa amin hindi ko na kailangan tumakbo pa kay Mamang Rosa. Tsaka
Maalis din ang takot ko sa mga masasamang nilalang. Hindi ko naman akalaing aabot ako sa ganito. Kung gano'n na ikaw ang pinili, nararapat lamang na mapatunayan mong karapat dapat ka talaga sa binigay sa'yo. Pagkasabi nun ni Ismael, tumayo na ito at lumakad paalis. Sandali Ismael, bakit mo sinasabi ang mga bagay na to? Pahabol na tanong ni Bagani. Lumingon sa kanya si Ismael, sabay ngiti ng makahulugan. Hindi na ito sumagot pa at nagpatuloy na lang sa paglakad. Mahigit 1 linggo na ang nakakalipas. Hindi pa rin nagpapakita o nagpaparamdam man lang si Ismael kina Mamang Rosa at Bagani. Sa pag-aalala ni Bagani ay makailang beses na niyang sinadya yun sa kanilang bahay. Pero ayon sa magulang nito, umuuwi lang saglit si Ismael at kukuha ng gamit pero aalis din. Ilang araw mawawala, tapos uuwi at kukuha ng gamit, tapos agad na aalis. Kapag tinatanong naman ito ng mga magulang, ayaw nung magsabi sa kung anong nangyayari o ginagawa niya. Kaya hindi rin siya nagagawang abutan ni Bagani. Nang ipaalam ito ni Bagani kay Mamang Rosa, mas lumakas ang kutob ng matanda na maaaring magsisimula ng maisakatuparan ang pangitaing na ibunyag sa kanya. Hinimok niya si Bagani na manatili muna sa bahay ni Mamang Rosa at magpaalam muna sa mga magulang nito. Sumunod naman ang binata. 2 linggo nang hindi pagpapakita ni Ismael. Tahimik ang hating gabi. Kasalukuyang natutulog na si Bagani habang si Mamang Rosa ay nagdarasal kasabay ng pag-aayuno nito. Biglang umihip ang napakalamig na hangin sa labas. May naramdamang presensya ang matanda na papalapit. Napatayo ito, sabay mabilis na lumabas ng bahay. Ibinaling ng matanda ang kanyang tingin sa kadilimang gawi. Hanggang mula roon ay nabuo ang isang figura ng tao na naglalakad papalapit. May bitbit ito sa isang kamay na tila bilog ang hugis at sa kabila ay hugis ng isang palakol. Pinagmasdan pang maigi ni Mamang Rosa ito hanggang sa tamaan na ito ng liwanag na nanggagaling sa hawak niyang lampara. Biglang pinagpawisan ng malamig si Mamang Rosa at napakagat sa labi nito. Saan ka nang galing? At anong nangyari sa iyo? Pambungad na tanong ni Mamang Rosa. Ang taong yon ay walang iba kundi si Ismael. Napakaraming bahid ng dugo, nandidilat ang mga mata at nakangiti ng napakalapad. Bit-bit nito ang isang pugot na ulo sa kaliwang kamay at ang dugo ang palakol sa kanang kamay nito. Mamang Rosa, tignan mo, ulo ito ng isang aswang. Pumatay ako ng isang salot, Mamang Rosa. Manginig-nginig pang pagmamalaki ng binata. Pumatay ka ng isang batang gabunan, Ismael. Alam mo ba ang kahihinatnan ng ginawa mong yan? Nagagamit ko na mga itinuro mo sa akin, Mamang Rosa. Sapat na ba ito para mapatunayan ko ang sarili ko sa inyo? Sa inyo na mga kaibigan mong ibang nilalang? Si Bagani, ano nang napatunayan niya? Ismael, iho, anong nangyari sa iyo? Kulang pa ba ito, Mamang Rosa? Gusto mo, pumatay pa ako ng aswang? 2 linggo kong pinaghandaan at tiniktikan ng mga ito. Ako mismo ang humanap sa kanila. At ngayon, dala ko sa iyo ang ulo ng isa sa mga biktima ko sa mga salot na yon. Napayuko na lamang ang matanda. Nanlulumo kung bakit umabot sa ganoon ang nooy masasabi niyang pinakamahusay niyang estudyante na nanatili sa kanya. Ito ba'y marahil sa inggit na lumason sa puso at isip nito? Ismael, iho,
Isang napakalaking kaguluhan ang nasimulan mo. Isang kaguluhang hinding-hindi na maaaring mabawi pa. Malungkot na sabi ni Mamang Rosa. Inutusan siya ng matanda na bitiwan ng ulo ng aswang at ilibing nila ito. Tiyak na nakasunod na sa kanya ang mga kalahi nun dahil hindi niya maitatago ang amoy at hinding-hindi titigil ang mga yon na hindi sila nakakapaghiganti. Ngunit ang mas nakababahala, ang paraan ng paghihiganti ng mga ito ay wala silang itinitira at gagawin nilang pagkain ng lahat ng kanilang mga kalabang mapapatay. Nang malaman nito ni Ismael na wala ang ngiti sa mukha nun at napalitan ng matinding pagkabahala. Habang nagsasalita ito, naramdaman ng matanda ang ilang napakalakas na presensya sa paligid. Hanggang maaninag niya ang mga nagbabagang mga mata na nasa kadiliman na para bang sila'y pinapanood. Ako ang nagsimula nito, Mamang Rosa. Hayaan ninyo na ako ang umayos. Iho, huli na. Hindi mo maaaring gawin niyang mag-isa dahil hindi mo alam kung anong klaseng nilalang ang kinuhanan mo ng buhay. Umatay ka ng isang batang gabunan at sa mga oras na ito, nasa paligid na sila at pinapanood tayo. Ipinaramdam ko sa kanila ang lakas na meron ako. Matatalino ang nilalang na yon, kaya naman hindi sila bastang aatake ngayon. Maghahanda sila at hindi titigil hanggat hindi sila nakapaghihiganti. Ang ikinababahala ko, kapag hindi natin sila nagawang matalo, magsisimula silang manakop sa mga tao rito. Ako na lang po ang ialay ninyo sa kanila na pambayad, Mamang Rosa. Takot na mungkahi ni Ismael. Hindi, Ismael. Hindi ganoon yon. Wala nang bawian pa sa kanila kapag nagawan mo sila ng hindi maganda. Lalo pa at buhay ang kinuha. Ang maaari na lamang nating gawin ay maghanda sa loob ng maikling panahon. Linisan mo ang sarili mo sa loob. Gigisingin ko si Bagani at aking pag-iisipan ang susunod nating gagawin. Kilos na! Isang uri ng orasyon ang ginawa ni Mamang Rosa. Pagtawag ito sa mga kaibigan niya sa ibang mundo upang humingi ng tulong. Kasunod ang pagtungo niya sa ilang mga kaibigang antingero at manggagamot na ang mga kinaroroonan ay sa mga liblib ang lugar. May mga sumama rito, ngunit mayroon din namang mga tumanggi. Alam daw ng mga ito ang panganib na papasukin ni na Mamang Rosa. Rosa, ang mga gabunan sa bandang timog ang tinutukoy mo. Alam ko'y nananahimik ang mga yon, matagal na panahon na. Ngunit ano't binulabog ninyo sila. Alam kong alam mo, nakapanalig nila ang mga aswang na hadagob. Alam mo ang panganib na makalaban sila, hindi ba? Ani Mang Domeng, isang antingero mula sa Hilaga. Kaya ako narito, Domeng, dahil kailangan ko ng tulong ninyo. Kapag nabigo ako sa laban sa kanila, guguluhin nila ang mga tao at magwawalang muli ang mga yon. Ani Mamang Rosa, kaya napaisip si Mang Domeng. Kuha niya ang punto ng matanda. Ay nako, Rosa, ang totoo, nababahala talaga ako. Walang kasiguraduhan kung magtatagumpay tayo laban sa kanila. Pero ganun pa man, tama ka. Kung matalo ka, magsisimulang magwala ang mga yon dahil naunahan sila at binulabog sa pananahimik nila ng matagal. Sagot ni Mang Domeng. Katulong ang matandang antingero ay nanghimok pa ito ng mga kasamahang antingero
upang samahan sila sa labang yon. Si Mamang Rosa naman nagpatuloy sa pagpunta sa mga kaibigang babaylan at manggagamot. Nagawa niyang makumbinsi ang iba sa mga yon. Matapos niyang mapuntahan lahat ng mga kaibigang babaylan, antingero at manggagamot, may isa pa itong huling pupuntahan. Isa yung tribo na nasa Hilaga. Isang tribo na tahimik ring namumuhay malayo sa kabihasnan. Ito ang tribo na kilala bilang Narakay. Isang tribo ng mga aswang. Bale nagsimula sa mga tao na nalahian ng mga aswang. Ngunit hindi gaya ng iba, mas pinili ng mga ito na kumain ng hayop kesa ng tao. Bagamat ang mga nauna sa kanila ay mababalasik pagdating sa pambibiktima ng tao, binago ito ng mga sumunod at ginawang batas sa kanilang tribo ang hindi na pagkain ng tao, bagkusay matutunang mabuhay sa pagkain ng hayop. May mga mandirigma din ng tribong ito na maaari nilang makatulong sa paglaban sa mga gabunan at hanagob. Magkaibigan sina Mamang Rosa at ang pinakamatanda o pinunong kasalukuyan ng mga Narakay, si Apo Silab. Ikinalulugod kong maggawad ng tulong ng buong makakaya ng tribo Narakay. Pasasamahin ko sa iyo ang pinakamahuhusay na mandirigma ng aming tribo. Nagalak ang puso ni Mamang Rosa sa sinabing yun ni Apo Silab at nasa 20 mandirigmang aswang ang pinakilala nito kay Mamang Rosa. 4 sa mga ito ay mga babae at puro mga kalalakihan na ang iba. Maghahanda ang mga mandirigma at bukas na bukas, paglubog ng araw, ay tutungo sila sa kinaroroonan mo. Iwanan mo ang isa sa mga kagamitan mo at yun ang magiging palatandaan nila ng amoy na meron ka upang madali ka nilang mahanap. Ani Apo Silab. Iniwan ni Mamang Rosa ang isa sa kanyang mga suot na pulseras, tsaka na ito nagpasalamat at nagpaalam kay Apo Silab. Iniwan rin niya sa mga ito ang kanyang pasalubong na 5 buhay na malalaking manok. Kinabukasan, isa-isa nang nagdatingan ng mga inanyayahan ni Mamang Rosa. Handa na ang mga ito anumang oras na sumiklab ang isang labanan. Doon na sila maghihintay sakali mang biglang salakayin na sila ng mga kalabang aswang. Dumating na rin ang 20 mandirigmang aswang mula sa tribo ng Narakay. Namangha si Bagani sa mga nagdatingan. Ramdam niya ang lakas na taglay ng mga yon. Masayang nagkainan at kwentuhan ng mga yon habang ang mga mandirigmang Narakay ay nasa labas at tahimik na nagbabantay. Si Ismael naman nakakulong lamang sa silid at tila ba punong-puno ng pagsisisi sa kanyang puso. Umiiyak at nananahimik. Lumabas si Bagani upang puntahan ang mga mandirigmang aswang. Naabutan niyang naghahasa ng mga sandata yon at wala ni isang nagsasalita sa kanila. Hanggang napansin niya ang isa sa mga babaeng mandirigma. Biglang kumabog ang dibdib niya ng napakalakas. Hindi niya maintindihan. Napatingin yun sa kanya at natarantang napaiwas ng tingin ng binata. Dahan-dahang pasimpleng tumingin ulit si Bagani rito at nagulat siya nang nasa harapan na niya ito. Tsaka ay tinutok ng dalagang mandirigma ang mukha sa kanya. "Bakit mo ko binibigyan ng makahulugang tingin, Ginoo?" Tanong ng dalaga. Nataranta naman sa kanyang isasagot si Bagani. Manginig-nginig pa ito na hindi malaman ang sasabihin sa hiya at kaba. Ano kasi? Ano? Titig na titig ang dalaga sa mga mata ni Bagani at napakaseryoso nito na para bang nakatitig sa kailaliman ng kaluluwa ni Bagani. Lalong kinabahan si Bagani at pinagpapawisan hanggang sa biglang tumawa ang dalaga tsaka tinapik sa balikat si Bagani.
Masyado kang seryoso. Ako si Daraya. Anang dalagang mandirigma. Doon pa lamang nakahinga ng maluwag si Bagani, tsaka ito nagpakilala sa dalaga. Kilala na kita. Nabanggit na kayo sa amin ni Tandang Rosa. Lalo ka na. Anang dalaga kay Bagani. Habang nag-uusap at nakangiti ang dalawa sa isa't isa, biglang naging matalas ang ekspresyon ng mukha ni Daraya at kasabay niyang lumingon ang mga kasamahang mandirigma sa iisang direksyon. Ganoon din si Bagani nang maramdaman nito ang napakalakas na kakaibang presensya sa paligid. Inilapat ng dalaga ang palad sa dibdib ni Bagani na tila pinapaatras ito. Namula naman si Bagani sa ginawa ng dalaga. Naramdaman ni Daraya ang lakas ng kabog ng dibdib ni Bagani kaya napatingin ulit ito sa binata. Lalong nahiya si Bagani. Sunod-sunod namang lumabas ng bahay sina Mamang Rosa, Ismael, kasama ng mga babaylan, antingero at manggagamot. Dala ang kanya-kanyang sandata, libreta at kargado ng mga kapangyarihang kanilang gagamitin sa laban. Ilang sandali lang, umalingasaw sa paligid ang napakasangsang na amoy sa hangin. Sobrang baho at tapang na kayang magpabaligtad ng sikmura ng kahit sino. Tumakbo si Bagani sa loob ng bahay at kinuha ang sandata nitong dalawang matatalas na espada at kinuha na rin niya ang palakol na sandata ni Ismael tsaka inihagis sa kaibigan. Tahimik ang lahat. Walang kumikilos, nakikiramdam sa paligid. Hindi makikita ang mga kalaban pero ramdam nilang nasa malapit na ang mga yon. Napakarami at nagkukubli sa kadiliman. Hanggang sa napalitan ng mabilis na paggalaw ng mga ulo ng lahat ng kanilang mga kasamahan nang umalingaw-ngaw ang ingay ng mabibilis na pagkilos sa paligid. At sa isang kisap mata, naglabasan sa kadiliman ng napakaraming mga aswang na gabunan. Napakaitim ng mga balat at may maputing mga buhok. Matutulis ang mga mukha nila at napakabangis ng mga itsura. Sobrang bilis ng mga kilos na hindi magagawang sundan ng mga paningin ng ordinaryong tao. Na halos hindi na sila makita na para bang hangin. Kasunod ay ang iilang mga hanagob na aswang. Napakalalaki ng mga katawan at may mga suot itong mga palamuti sa iba't ibang parte ng katawan na para bang mga dugong bughaw. Mahahabang kulay abong buhok at pulang nagliliwanag na mga mata. Napakabilis na umatake ng mga gabunan at nakipagsabayan naman ang mga nasa panig ng liwanag. Kanya-kanyang salubong sa mga kalaban ng mga mandirigmang narakay. Ang mga babaylan at mga manggagamot ay kanya-kanyang pakawala ng orasyon. Ang mga antingero ay nagsusugod na rin. Nagliwanag ang mga kamay ni Bagani na dumaloy sa kanyang hawak na espada sa magkabilang kamay at sumugod na rin ito upang lumaban. Si Ismael naman, tila ba nawala sa konsentrasyon kaya bara-bara ang naging paglaban nito. Si Mamang Rosa naman, may hawak na buntot pagi sa kaliwang kamay na siyang ipinanlalatigo nito at sa kanang kamay naman ay bumubulong ito ng orasyon na kanyang ibinabato sa mga kalaban. Ang mga kagaya niyang matataas na uri ng babaylan ang humarap sa mga hanagob. Nagsabayan sila ng mga orasyon at iba't ibang pag-ataking espiritual at ganoon din ang tagisan ng pisikal na lakas at husay. Sobrang bilis ng kilos ng mga gabunan na isang pagkakamali lamang ay ikamamatay ng sino man. Ilan sa mga antingero at manggagamot ang bumagsak tsaka agad na pinagpapatay ng mga gabunan. Si Bagani naman, nagpamalas ng pambihirang bilis at husay sa paglaban na unang beses niyang nagawa. Hanggang natunugan niya ang isang hanagob na sumugod sa likuran ni Daraya. At nang aatakihin na nito ang dalaga ay mabilis na naabutan niyo ni Bagani at sinaksak sa dibdib ang hanagob. Sinipa niya yon upang mahugot ang kanyang espada
tsaka tinigpas ang leeg nito. Nagpasalamat sa kanya si Daraya. Si Ismael naman, bagamat nagagawang makipagsabayan, napakaraming pinsala nito sa katawan na kanyang unti-unting iniinda hanggang sasaluhin niya ang malakidlat na pagkalmot ng isang gabunan sa kanyang likuran. Napasubsob sa lupa si Ismael at paglingon nito ay sinakal siya sa leeg ng gabunan at iniangat. Akmang ibabaon na sa leeg niya ang mga kuko nito upang tapusin siya nang biglang bumitaw sa kanya ang gabunan nang tamaan ito ng pinakawalang orasyon ni Mamang Rosa. Kasunod ang paghataw ng buntot pagi sa likuran nun. Pagbagsak sa lupa ni Ismael ay tumakbo yun sa labis na takot. Sinubukang protektahan yon ni Mamang Rosa laban sa gabunang humabol sa kanya pero natigilan ng matanda nang 2 sunod na kalmot mula sa isang gabunan ang natanggap niya. Nalihis ang kanyang atensyon at kinalaban ng gabunang yon. Si Ismael naman ay kumaripas papalayo ngunit nadakip siya ng isang hanagob. Kinaladkad siya nito tsaka inihagis pa itaas. Walang nagawa si Ismael kundi sumigaw ng tulungan siya. Sinubukang tulungan ito ni Mamang Rosa at ni Bagani. Ngunit habang nasa ere ito ay may mga luhang kumawala sa kanyang mga mata dahil sa labis na takot. Nasa 3 gabunan ang mabilis na sumunggab kay Ismael at ginutay-gutay ang katawan nito sa ere pa lamang. Bumalibag at gumulong pa ang ulo ng binata sa harapan ni Bagani. Dilat na dilat ito at may luha sa mga mata. Mababakas ang labis na sindak sa ekspresyon nun. Napaiyak si Bagani at tila ba nawala sa konsentrasyon nito sa labanan. Isang gabunan ang umatake sa kanya at puntiryang sasaksakin ng mga kuko sa likuran. Ngunit ibinato ni Daraya ang kanyang itak na bumaon sa sentido ng gabunan kaya bumagsak ito. Paglingon ni Bagani, "Ayusin mo ang iyong sarili. Nasa kalagitnaan tayo ng digmaan." Sabay hugot ng itak nito na nakabaon sa ulo ng kalaban. Tumango naman si Bagani at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Sa paglipas ng ilang oras ng madugong laban, nagkalat ang mga bangkay ng mga nasawing antingero, manggagamot at mga babaylan. Kasama rin ang marami sa mga mandirigmang narakay. Ngunit higit na marami ang bangkay ng mga gabunan na ng mga oras na yon ay kakaunti na lamang ang bilang. Iilang hanagob na lang din ang natitira, ngunit patuloy pa rin sa paglaban. Malapit nang magpakita ang liwanag at may mga natitira pa ring mga kalaban. Kaunti na lamang din sa mga panig ng liwanag ang nabubuhay at patuloy pang lumalaban. Ilang sandali pa, iilan na lamang ang natira sa mga kasamahan ni na Mamang Rosa. Halos maubos na rin sila. Ang mga gabunan, kakaunti na lamang at 3 na lamang sa mga hanagob ang nabubuhay. Sa mga mandirigmang narakay, 2 na lamang ang natira. Si Daraya at ang kapatid nitong si Bagwis. Umiwas ng patalon si Daraya sa umataking gabunan rito, ngunit nagkamali ng bagsak ang paa niya at masama ang pagkakatapilok nito. Bagsak pa upo sa lupa si Daraya at 3 gabunan ang agad na sumunggab dito. Sinaklolohan siya ng kapatid na si Bagwis at kinalaban ng mga gabunan, ngunit isang hanagob ang nakaisa rito at napaslang siya sa harapan ni Daraya. Hapong-hapo man ay nagawa ni Bagani na abutan ng mga gabunan na aatake kay Daraya kaya nailigtas niya ang dalaga. Ang hanagob naman na pumaslang kay Bagwis ay kaagad na napaslang ni Mamang Rosa at sa huling hanagob na natira, sanib puwersang pinabagsak yon ni Mang Doming at Mamang Rosa. Sunod-sunod nilang pinabagsak ang mga natitirang gabunan at nang nag-iisa na lamang yon ay nagtangka itong tumakas. Ngunit buong lakas na ibinato ni Bagani ang isang espada nito na tumama at bumaon sa likurang ulo nun at tumagos sa mukha nito na tuluyang tumapos sa gabunan.
Natapos ang digmaan at kasunod nun ang pagsilay ng liwanag ng umaga. Makalipas ang 2 taon, isang ritual ng pagbabasbas sa isang sanggol ang isinagawa ni Mamang Rosa. Katuwang ang mga magulang ng sanggol na yon, sina Bagani at Daraya, at ang kanilang supling ay pinangalanan nilang Isaak, ang magdadala ng panibagong lahi ng dugo ng isang antingero at mandirigmang aswang. Maraming salamat mga kabayan sa pakikinig ng ating kwento at magkita-kita tayo sa part 2 nito, kwento ni Isagani. Ano na kaya mangyayari sa kasunod? Kayo, ano masasabi ninyo sa kwentong ito? Comment nyo naman sa ibaba. Maraming salamat muli sa inyo. Ako si Von Caballero, ang boses sa likod ng Von Caballero Tagalog Horror Fantasy Stories at V Caballero Horror Stories. Kita-kits tayo sa ating susunod na kwento. Maraming salamat mga kabayan. God bless everyone.